Uriaga. Ay, tapos ang pa? Courtney Beltran. Jenny Mercado. Kesia Veronica Maturan. Wala po, nag-birthday ngayon. At bukas po ay si Patricio Jacoba Jr. Sa December 10, si Franz Neil Flores. At si Maria Luisa Perlas. Sa December 12 naman po ay si Francesca Criston Tonosa, Jericho Ayala, si Mary Bonda. Narito po ang pamilya ng Bonda. Nandiyan si Mary, si Jariel Familista, at si Ruel Osenia. Wala po ba rito? Ito mga tinatawag natin. Ganun din po, sa December 13, si Belinda Bonda. Si Mark Aldwin Tolentino at si Isabel De Chioso. Sa December 15, si Arnel Evangelista. Pagkamat, pamang wala sila sa ating piling, ngayong paano ng bahay ito ay awitan natin sila ang ating pagkamat. Ganun din po ay muli natin sama sa ating mga panalangin ang mga kapatid natin na nasa talaan dito na sila yung mga nararamdaman sa kanilang lupang katawan. Maaaring iba po hindi natin kasama dito sa Pilipinas at naninirahan din sila sa ibang bansa. Subalit, ang ating mga lasakitan ay patuloy natin ipinapahayag sa kanila. Ngayon po ay isang natatanging araw, kagaya ng sinabi ko kanina, a worship through music. Napansin po nyo, nagpupulahan. Sino po nagpupulahan? Ang ating Pagil Choir. Salamat po sa kanilang inihanda mga awitin. Kamaya-maya ay pakikinggan natin. Ilang araw na po at ilang linggo, kapit araw na sila ay nagpa-practice. Talaga so much effort para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Salamat po sa inyo at sa mga nag-aasikaso sa kanila. Ang ating pianista, ating conductor, nagpa-practice, si kapatid na Charlie, sila po ay kasama para sa kaluwalhatian ng Diyos. At mga kapatid, makakarinig po tayo ng mga awit nila na parang pag tayo iniaakyat sa langit, na tayo kasama natin mga anghel. Ano mo, sa ligaya natin, hindi mapipigan na tayo pumalakpak. Hindi po ba? Bilang manifestation natin na pag-appreciate sa kanila at pagpapasalamat. At ang ating pong pagpalakpak na ito ay hinihiling na sa huling awit, ibubuhos natin. Ano mo, hindi po yun aawit sila, ay tayo papalakpak. So, isang masigabo at napalakpak ng appreciation ng ating ipagkakaloob sa kanila pagkatapos sa kanila huling awit. Pinag-aanyaya mga kapatid, Quezon District Fellowship. Lahat po tayo nagarito sa lalawigan ng Quezon. O kaya, sa Sabado, December 14, lahat po tayo ay iniimbitahan at inaasahan. Pagbibigyan natin ang imbitasyon ang
iglesia ng UCCP Tunisa. At hapon lang po tayo doon. Ito po ay Quezon District Fellowship. Patuloy po tayo nag-aanyaya para sa mga pagkakaloob sa ating mga ipapapasko. Ang araw na ito ay 3 instant noodles ang ating ihahandog sa awit ng pagkakalaga at isang soy sauce o toyo sa pack na ganyan. Pero siguro ako ang inyong dala, kaya sa office na may ibigay. Ano po? At dito po ay may box tayo. Salamat po sa inyong pagtugon sa panawagan ng ating iglesia. Ang mga gawain po natin sa araw na ito, pagkatapos po ng pananambangan mga kapatid, ay mayroong regular na pulong ang Makil Memorial School Board. Pangunguna po ng Chairperson ng School Board, ang kapatid na Gina Gloria Pot. Narito pa po ang iba nating balita. Sa December 15, ang mga elderly, sino po dito ang elderly? Wala pang elderly sa Makil? Wala. Ay, iis ka. Siguro dalawa lang kami ni Ate Benbot. Ayaw pa nilang tanggapin sila ay may senior citizen card na at nanonood ng sine ng libre. So sa linggo po, December 15, ay elderly Sunday. Kaya ang ganda po ng picture dito, mga elderly talaga. So inaasahan po ang presente lahat ng elderly. At yun naman hindi pa elderly, ay mag-aakay kay Lola, kay Lolo. Mapunta sa kapilya sa linggo. Ano po? At makikita rin po natin dito ang hanay ng mga gawain, mga activities natin for this Christmas season. Hindi ko na po babasahin isa-isa. At talagang tayo excited na makinig sa ating worship through music. Yan po ang ating mga malasakit at balita para sa araw na ito. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." But she was greatly troubled at the saying, and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus." Highly favored, the Lord is with thee, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Fear
conceive and bring forth a son. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son. Thou shalt call his name Jesus. Thou shalt call his name Jesus.
Lord, make me an instrument of thy peace, an instrument of thy peace. Amen.
fast reading. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinius was governor of Syria. And all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn.
peace, people everywhere. Listen to what I say. The child, sleeping in the night, He will bring us goodness and light. He will bring us goodness and light. Bring us Inaanyayahan ko po ang buong kapulungan na tayo'y magsitayo sa pagdinig natin ng pagbasa ng banal na kasulatan na siyang batayan ng ating mensahe para sa linggong ito. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ni Propeta Micah sa Old Testament, chapter 4, verses 1 to 5. Micah, chapter 4, verses 1 to 5. Ganito po ang sinasabi. Ang pag-iral ng kapayapaan sa daigdig. Darating ang panahon na ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa kataasan sa lahat ng bundok. Higit itong dadakilain kaysa lahat ng burol
at dudulog dito ang maraming bansa. Daragsa ang maraming tao at sasabihin nila, "Hali kayo, tayo na sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang nais niyang gawin natin, at matuto tayong lumakad sa kanyang landas. Sapagkat magmumula sa Zion ang katuruan, at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamamagitan sa mga bansa, at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi. Kaya't gawin nilang talim ng araro ang kanilang mga tabak, at kaharit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway, at sa pakikigmay di na magsasanay. Sa halip, ang tao'y mamumuhay ng payapa sa kanyang ubasan at mga puno ng igos. Wala nang bagabag sa kanila, sapagkat ito ang pangako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kahit na magpatuloy sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan ang lahat ng bansa, kami kay Yahweh na aming Diyos lamang sasamba magpakailanman. Idagdag nawa ng Diyos ang kapayapaan sa ating mga puso, samantalang tayo ay nakarinig ng kanyang banal na salita. Makakaupo na po ang kapulungan. Minsan pa mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Marahil po ay napansin natin na ang liturhiya natin sa pagsamba, liturgy, o yung daloy sa pananambahan, ay in English form. Subalit, para yata ang pastor ay sa Amerika lang ako magsesermon ng English. Dito naman ay Tagalog na lang. Tayo mas madali magkaintindihan. Isinagawa po natin yung liturhiya sa English upang yung mga pananalita ay magkaroon ng pag-akma sa ating special Sunday of worship through music. Salamat po sa ating pag-appreciate na pagpalakpak sa ating magagaling na korista at sa magandang awit nila at pagbibigay damdamin sa mga pamaskong awit. At muli po ay hinihilingan natin ang buong kapulungan na magbibigay tayo ng masigabong palakpak sa kanila pagkatapos ng kanilang huling awit. Ngayon po ay pinagdiriwang ng buong mundo ang pag-alaala sa deklarasyon o pagpapahayag ng karapatang pantao, karapatang mabuhay na may kapayapaan, karapatang mabuhay na may kaayusan, karapatang mabuhay na siya ay tumatanggap ng pagrespeto ng kanyang kapwa. Hayaan po ninyong ang ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay ano ba ang hamon ng pagtatalo? Kapayapaan. Walang iba kundi kapayapaan. Mga kapatid, walang upas, walang kamatayan, laging napapanahon, at laging uso, hindi po nawawala sa uso. Hindi kagaya ng ating mga damit at mga computer at cellphones, mabilis magpalit ng uso. Subalit merong isang bagay na hindi nawawala sa uso, hindi kumukupas, hindi nawawala sa usap-usapan, sa tsikahan, ang usapin ng kapayapaan. Mga pasimbahan man, sa tahanan, sa lipunan, tuwing sasapit ang kapaskuhan, ang kapayapaan ay binabanggit. Ano pong sigaw ng mga anghel? Peace on earth, goodwill to men. So, kapayapaan, kapayapaan. Hindi ko alam kung uso pa ngayon sa kabataan. Yung uso nung kami ay kasalukuyang teenager. Peace men, sabi lang ng mga hippies. Hindi na siguro alam ng mga kabataan ngayon yung mga hippies. Yung mga kasing edad ko, alam yung hippies. So sila'y peace men, laging nakasign ng peace. Sapagkat ang mundo noon, ngayon, at marahil hanggang bukas pa, ay nagdanais ng kapayapaan. Nandun po ang malaking katotohanan na hindi dapat mawala sa isipan ng bawat isa sa atin ang kapayapaan. Pati ang hangarin na maranasan natin ito.
Naranasan na po ba natin ang kapayapaan? Ay oo, dahil sa Lucena, walang putukan, walang gera. Pero yung malalim na kahulugan ng kapayapaan, mararanasan natin ito sapagkat ito ang pinakapuso at pinakatampok na pangangailangan sa panahon ng pagsilang ng ating Panginoong Jesus noong panahong iyon. And even nowadays, ito ang sentrong pangangailangan ng bawat isa sa atin, ng ating tahanan, ng iglesia at ng pamayanan. Kailangan natin ng kapayapaan. Hindi na po may iwasan ang pagbabago. Sa mundong ito, napakabilis ng pagbabago ng mundong ito. Maging ang climate change, hindi kayang pigilan ni naman. Kaya ang tao'y maraming katatakutan. At pag maraming takot, nabubulabog ang kanyang kapayapaan ng kanyang puso. Mga kapatid, si Yahweh mismo ang nagtatakda ng dapat tunguhin at lakbayin ng sangkatauhan. Ano po ba ang gusto ng Diyos para sa sangkatauhan? Walang iba, kundi ang kapayapaan. Ngunit wari ba'y napakailap? Hindi mahuli-huli ng mundo ang kapayapaan kahit ilang libong taon na ang nakalilipas hanggang isugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak upang maging konkreto ang kaganapan ng kapayapaan sa buhay ng tao. Tinanggap kaya po ng sangkatauhan ang handog na ito ng Diyos sa atin? The concrete peace ay matatagpuan ng bawat isa sa atin at ng buong sangkatauhan sa pamamagitan ng dakilang Mesiyas. Sabi ko nga po kanina, matagal na isinisigaw ang kapayapaan. Hindi lang yung mga nagrarally sa Menjola at kung saan-saan. Maging sa tahanan, baka ang mga batay naguguluhan. Sa iglesia naguguluhan. Sa simbahan, sa pamayanan, maraming kaguluhan. At masipag na ipinahayag at sinisigaw ito ng mga propeta kung titingnan natin sa Old Testament. Especially the major prophets. Sina Isaias, sina Jeremias, si Joel, panay kapayapaan, and even si Micah, who belongs sa minor prophets. Sabi po ni Micah, sa talatang 3-4 ay ganito, siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi. So, hindi lang Pilipino ang bibigyan ng Diyos. Kaya't gawin nilang talim ng araro ang kanilang natabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay, di na mag-aaway at sa pakikidigmay, di na magsasanay. Pero patuloy pa ho ang pagsasanay ng digmaan, hindi ho ba? At kabi-kabilang bahagi ng mundo ay mayroong digmaan. Mula po sa salitang Hebreo, ang salitang shalom. Alam ko naririnig nyo lagi yung shalom. And especially, ang United Church of Christ in the Philippines, meron po tayong pag-aari na hotel, malaking hotel sa Manila. Pag kayo po'y pupunta sa Manila, ito kayo tutuloy, nag-advertise pa ni DM. Ang UCCP Shalom Center. Ibig sabihin po ng shalom ay kapayapaan. Napakasimple. Kapayapaan. Akmang-akma rito ang mga talata mula sa aklat ni Micah na ating binasa. Hindi lamang ito pagkabura o pagkawala ng mga kaguluhan, armadong labanan o digmaan, maging labanan sa mga salita. Ngayon ay naglalabanan sa salita sa media. Sino ang sikat ngayon? Si Pacquiao at ang BIR. Medyo yata nalubog si Napoles o Napoles o Nafulish. Napalitan ni Pacquiao just to cover up. Subalit mga kapatid, hindi lamang pagkabura o pagkawala ng armadong labanan o digmaan o kaguluhan, kundi isang kalalagayan, isang sitwasyon na bawat nilalang ay mamumuhay na may pag-iibigan, katarungan, kalayaan, pagkakapatiran sa ilalim ng pamamahala ni Yahweh. Kaya napakaganda po ng selebrasyon ng Christmas season. The first Sunday of December is Family Sunday. So, nakikita natin doon at dapat talaga nating matalos na ang kapayapaan ay unang magmumulaan saan? Sa
pamilya. So that yung mga taong lalabas from their home, dala sa labas, sa lipunan, ay kapayapaan. Noon at ngayon ay para bang hindi makita, hindi maramdaman, at masyadong mahirap abutin ang kapayapaan. Bakit ho? Dahil sa mundong ito, nagpapatuloy ang pagiging makasarili ng tao. Kaya nga ho, sa panahong ito ay akmang-akmak ang paboritong salita sa ngayon, sa camera, sa digital camera. Ano ang paboritong salita sa digital camera? Selfie. Kasi sarili lang, panay sarili lang niya. Ano? Selfie that goes to selfish. Mga kapatid, nagpapatuloy ang pagiging makasarili ng tao, maibigin sa kayamanan, panay materyal na bagay at kapangyarihan. Pero umaasa ang sambayan ng Pilipino, pag nawala daw, I would say daw, ang pork barrel, hindi na mag-aagawan sa posisyon, sa kapangyarihan, sa pamahalaan. At tayo'y patuloy na dumadalangin sa patuloy na sa pagkakaroon ng kapayapaan, pagkakasundo-sundo sa ating pamahalaan. Dahil po dito, parang pangarap at pangitain na lamang ang kapayapaan. Para bang kailan kaya matatagpuan at darating sa aming lugar, sa aming bansa, sa buong mundo, ang kapayapaan. Napakalinaw po natin nakikita sa ating pamayanan kung ano ang pinakaugat na dahilan ng patayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaguluhan sa Zamboanga, pati na malalayong panig ng mundo, ano po ang pinakaugat? Pagiging makasarili. Walang ibang dahilan ng kaguluhan kundi ang pagiging makasarili. Sa tuwin ay pansarili lamang naghaharing dahilan ng pamumuhay. Ako. Ano ho? Ako magaling, ako ang tama, akin ito. Palagay ko'y marami ditong nanonood kay Honesto. Sa likod doon ho, kayo po ba'y nanonood ng Honesto? Nung minsan kasi, sinabi ko yung Genesis, para yata ko, konti ang nanonood ng Genesis. Pero doon sa Genesis, makikita mo rin yung pagtingin sa sarili na sila lamang ang maliligtas sa paggunaw ng mundo. Ay, nagkwento na si CF. Parang si Ate Raquel nanonood ng Genesis. So, ang sabi ni Governor Liar, kilala niyo si Governor Liar? Kilala nila ha, maraming may kilala. Ang sabi ni Governor Liar sa anak niya si Diego, paano napakabait ng anak niya? Sabi niya ay, ang lahat ng ito ay atin at dadagdagan pa natin ito. Ang sabi ni Diego ay, napakarami na po nating properties. Atin ang lahat, atin na ito, atin na ito. Dadagdagan pa natin. Sabi ni Governor, at si Governor Liar ay gusto pang maging senador para daw madagdagan ang liar sa Senado. Hindi lamang mga material na bagay nais mapa sa kanya, kundi maging ang pansin ng kanyang kapwa. Maging apple of the eye. Ano pong tawag doon sa gusto niya yung apple of the eye siya? KSP. So, sarili pa rin ang tinitingnan. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, hindi dapat tayo mawala ng pag-asa sa paghahangad at pagsusulong ng kapayapaan. Sapagkat ito po ang pinakalundo o pinakasentro, pinakapuso ng mensahe ni Yahweh. I am so inspired kanina ng inawit ng koro through ang magaling na vokalista, si Kuya Ben. Ang sabi ni Saint Francis of Assisi, make me an instrument of your peace. Dahil Saint Francis ay anak ng isang mayaman. Ay nakita niya ang trabahador ng kanyang magulang. Paano trato ang gawa ng kanyang magulang? Nagtatrabaho ang mga naghahabi ng sinulit sa ilalim ng kanilang palasyo. Nalilimahit ang kanilang mga trabahador. Kaya siya nanalangin, Lord, make me an instrument of your peace. Ang paring ito
ay nananawagan at nagbibigay hamon na magpunyagi at manatili tayo nagtataguyod ng kapayapaan. Sa pagsusumikap na makamtan ng isang tunay na kapayapaan, kinakailangan po every one of us ay may participation. Hindi pwedeng si pastor lamang at yung mga elders ng Sipanyong Konsilyo o yung mga nasa pamahalaan-laan ng ating gobyerno ang nagsusulong ng kapayapaan. Lahat po tayo ay kinakailangan kumilos. Tatlo po ang kinakailangan magsama-sama sa pagkilos in order to attain kapayapaan. Una po rito ang pamilya o sambahayan. Lahat po tayo, may pamilya, ano po? Sa loob ng pamilya mismo, nagmumula ang binhi ng kapayapaan. The seed of peace ay sa pamilya nagmumula. Lalo higit sa ama at ina ng tahanan. Marapat umiral ang paggalang sa isa't isa, pakinggan ang sinasabi o opinyon ng bawat isa. Anak, tatay, nanay, kapatid, para pareho ay pwedeng mag-voice out in a nice way na kanyang opinyon. Ito po ay nagbubunga ng paglago, ng pagsasamahan, pagdadamayan, pagtutulungan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa pamilya. Nandoon ang katiyakan na ang ganitong uri ng pamumuhay sa pamilya ay madadala paglabas ng bahay. Paglabas ng bahay, madadala ang kapayapaan. Kung bawat pamilya ay may pagkakasundo-sundo, kung bawat pamilya ay may pagmamahalan, malilikha ang kapayapaan sa komunidad. Ikalawa, na kinakailangan mag-participate ang iglesia. The church, tayo. Sino po ba ang iglesia? Ang iglesia ay mga tao, tayo. Hindi po building na mataas ang tore. Oh, the church ay tayo. Ang iglesia ay marapat ding tumugon sa hamon ng kapayapaan. Tayo na naririto ay may tungkuling ipahayag ang mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa at laman ng puso. Kinikilala natin, tayong mga Kristiyano, na ang prinsipe ng kapayapaan ay ang Mesiyas. Therefore, nararapat tayo maging mulat sa napapanahong pagmimisyon sa gitna ng pamayanang ating ginagalawan, na tayo ay maging tagapagdala ng sulok ng kapayapaan. Ang iglesia nagmamahalan, nag-uunawaan, ay sama-sama nananalangin. So, the UCCP Magil Memorial Church, may kapayapaan tayo. Ikatlo, na participant, ang pamahalaan. Ang mga tao na nag-govern ng ating bansa, ng ating lalawigan, ng ating mga bayan at barangay. Tayong mga mamamayan ay umaasa ng ating pamahalaan ay tumutugon sa hamon ng pag-iral ng kapayapaan at hindi sila yung magsisimula at magmimiksa ng kaguluhan sa bayan. Ang gobyerno ay itinakda upang tiyakin na papangalagaan ang kanyang nasasakupan laban sa anumang banta ng kawalang kapayapaan. Noong isang araw po, sa pagbubukas ko ng Yahoo, at marahil ang iba sa akin nakakita, may nabasa ako doong news na ayon sa Transparency International, isang NGO sa Berlin, ay gumawa sila ng isang corruption index noong 2011. Ang katapatan sa panunungkulan ay lumilikha ng kapayapaan sa mamamayan. Itong TI o Transparency International ay nagbigay ng data at sila ay naghanay ng mga bansa sa buong mundo. Alin ba ang may kapayapaang mga bansa? Grenade, nilagyan nila ng grade. Ang grade ang 10, yun yung mataas ang kapayapaan. Pagbaba ng iyong grade, ay di mababang kapayapaan o baka walang kapayapaan. So tingnan natin ang number 1 na mapayapang mga bansa sa mundo.
tayo po, ano kaya po ang grade natin din? Ano ho? Ang number 1, pinakamataas na may rating, na hindi pa 1, 9.5 lang, ay New Zealand. Mamasyal tayo doon, malapit lang yon. Ano ho? Second is Finland at Denmark, 9.4. And next is Sweden, 9.3. And imagine that, isang bansa sa Asia, Singapore, 9.2. Kahit nga naman mag-uli sa Singapore ng ating gabi, ano ho. So, pakilang kaya ang Pilipinas? Ano kaya ang grade ng Pilipinas? Bakit kayo natatawa? Huh? Siguro na may grade, hindi naman zero, ate. So, ang grade ng Pilipinas, tingnan ko nga aking record, 2.6. Ayon dun sa Yahoo, ang grade ng Pilipinas ay 2.6. Ano kaya po ang indikasyon nito? Tayo ay ika-51 sa most corrupt country in the world. Number 51 naman, hindi naman number 50. Sobra naman sa 50. Ha? Malaking dahilan po rito ay ang pagkakaroon, ang sabi doon ng Transparency International ay ang malaking dahilan ay dahil sa unstable government. Na sa tuwi na ay unstable government with a legacy of conflict. Legacy of conflict? It means noong unang-unang panahon ay may conflict na. Ang sabi ni Huguet Labelle, ang chairperson ng Transparency International, sabi niya ito, corruption remains a major global issue, highlighted by widespread demonstrations. This year, we have seen corruption on protesters' banners, be they rich or poor, and leaders must head the demands for better government. Of course, sila ang leaders ng ating pamahalaan. Kapatid, simbolo ng pagsilang ng kapayapaan sa buong mundo ay ang Kapaskuhan. Hindi ang tayo bibili at bibili ng mga Christmas decors, kailangan may bagong damit, bagong material na bagay. Hindi po iyon ang simbolo ng Kapaskuhan. Tinawag tayo ng Diyos upang maging bahagi ng paggawa o pagkilos para sa kapayapaan, para sa katarungan, sapagkat kung may katarungan, mayroong definitely nandoon ang kapayapaan. Pagkakasundo-sundo ng tao sa Diyos, ng tao sa kanyang kapwa at sa buong sanglilikha. Hindi lamang mga puno o leader ng ating pamahalaan ang dapat manguna para sa mas mabuting pamayanan upang magbunga ng kapayapaan. Naalala ko po ang sinabi ni John F. Kennedy, huwag mong itanong, alam niyo yun, huwag mong itanong kung ano ang nagagawa sa iyo ng iyong pamahalaan, kundi ang tanungin mo ay ano ang iyong magagawa para sa iyong pamahalaan. Ito po ay hamon din sa ating pagpapanibago bilang isang individual, bilang isang iglesia, maging ng ating tahanan na maaaring nangangailangan ng pagpapanibago. Tayo po ay tanggapin natin, isabuhay natin ang hamon ng pagtatal. Walang ibang hamon, kundi ang kapayapaan. Nawa po ay patuloy natin nasain ang kapayapaan sa ating buhay, sa buhay ng sangkatauhan. Sa pangalan ng Prinsipe ng Kapayapaan, ang dakilang Mesiyas. Amen.
And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over the flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy, that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased." Oh
Joyful, all ye nations rise.
Manit. Iba naman. Manit. Sunod ka na. Manit. Jollibee. Pero ay galing ko. Jollibee. Jollibee. Tinatawagan ko si Actual Minister Phil Malamitan Cepeno to receive her plaque of recognition in grateful recognition of her faithfulness in serving God through infatigable offering of talent, time, effort, and precious life as pianist for the UCCB Magdalene Choir, given this 8th day of December 2013 at UCCB Magdalene Memorial Church during a worship music service. Signed, Reverend Aisha Hernandez, Conference Minister, Mrs. Paquita Tina Nieves, Church Council Chairperson. Jollibee. Kenny ko. Jollibee. At minsan pa mga kapatid, bigyan naman po natin ng yung aking pong sinasabi kanina, pinakamasigabong palakpak ay ngayon natin ibibigay sa kanila. Sevenfold. Lahat po ay inaayahan sa iyo sa ating dedication.
ang kapurihan, pagluwalhati at pagbibigay ng pinakamataas na papuri at parangal ay sa iyong kabanal-banalang pangalan. O Panginoon namin Diyos, ang aming Mesiyas, ang prinsipe ng kapayapaan, ang Panginoong Jesucristo. Narinig mo po, dakilang Diyos, ang aming mga awitan ng pagpupuri, ng aming paghihintay, matapat at mapagpakumbabang paghihintay sa pagdiriwang na kapanganakan ng Mesiyas. Narinig mo rin, O Panginoon namin Diyos, ang sinasaysay ng aming mga labi, ng aming mga panalangin. Nakakaisa ang layunin ng aming paglakad, pagdako sa iyong bahay-sambahan. Walang iba, O Diyos, kundi Ikaw ay sambahin. Sapagkat Ikaw ang Diyos na magpawalang hanggan ang pag-ibig sa aming iyong mga anak, na ninanais mong ang aming mga puso, ang aming mga buhay, ang buong sangkatauhan, ay kamtin ang isang ganap na kapayapaan. Sa umagang ito, O dakilang Diyos, naririto kami, maaaring ang iba mong mga anak ay may mga tanging pagpapasalamat, kung kaya nga buong kapakumbabaan na nakaluhod sa iyong banal na harapan. Maaaring ang iba ay naririto kami sa aming mga upuan, na nakatindig na kami rin naman ay buong puso na nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagpapala sa lahat ng aming gawain, lahat ng aming pinagpapagalan ay iyong pinagpapala, O Diyos. Maging sa aming mga karamdaman ay ipinadadama mo ang kagalingan. Ang aming lupang katawan ay binibigyan mo ng sapat na kalakasan upang kami patuloy na makahayo sa pagdadala, pagsasabuhay ng mabuting balita ng iyong banal na pag-ibig. Maaaring ang iba mong mga anak, O Diyos, ay may mga tanging pagpapasalamat dahilan sa iyong banal na pagtugon sa kanilang mga karaingan at dalangin na idinudulog sa iyo. Maaaring ito ay tungkol sa kanilang mga pamilya, tungkol sa kanilang mga pansariling buhay, maging panalangin para sa aming iglesia at para sa aming bayan. Salamat po, O Diyos, sa iyong banal na pagtugon, na tunay nga ikay kumikilos bago pa namin bukhin ang aming mga labi, bago pa namin sabihin ang aming dalangin. Ikaw ay kumikilos at nagpapahayag ng iyong pagtugon sa iyong makapangyarihan, mapagpala at kahangahangang mga pamamaraan. Maaaring ang iba mong mga anak, O Diyos, sa sandaling ito'y may mga dalahin sa kanilang buhay. Dumaraan sila ng mga mahihigpit na pagsubok ng kapayapaan sa kanilang tahanan, sa kanyang personal na buhay. Bigyan mo nawa, O Panginoon, ng katatagan, lakas ng loob, ng tapang upang makayanan nilang mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Sumasamo kami sa iyo, O Panginoon namin Diyos, ng buong katapatan, ng buong kapakumbabaan, na kami ay nakakapit na mahigpit sa iyong banal na kamay, sapagkat alam namin, Ikaw ang Diyos ng kapayapaan na magbibigay at magtatanim nito sa aming mga puso. Ipahintulot mo po, O Panginoon namin Diyos, na ang aming pagsambang tulad nito, lalo higit pagsamba sa pamamagitan ng awit, ito'y ipagpapatuloy namin isusulong bilang bahagi ng ministeryo ng iyong iglesia. Ipahintulot mo rin, O dakilang Diyos, na tunay naming madama sa kaibuturan ng aming puso ang kahulugan ng kapaskuhan. Walang iba, kundi ang iyong banal na pag-ibig sa pamamagitan ng pagtatanim sa aming puso ng kapayapaan. Gayon din sa paglabas namin ng bahay-sambahang ito, igawad mo po, O dakilang Diyos, ang iyong banal na bendisyon para sa bawat isa. At maging kalooban mo rin na ako pong iyong abang lingkod ay maging karapat-dapat na daluyan ng iyong pagpapala para sa bawat isa. At ngayon, tanggapin ng bawat isa ang masaganang pag-ibig ng Diyos, ang bagong buhay sa pamamagitan ng dakilang Mesiyas na isinilang doon sa sabsaba. Tanggapin din ng bawat isa ang pakikipisan sa inyong mga puso, ang pananahanan, ang pamamatnubay at maging pagtutuwid sa pamamagitan ng banal na pagkilos ng Espiritong Banal
ngayon at magpakailan paman. Amen. Waiting mo po ang nito sabi. Ano? Parang yun. Ha? Tingnan natin, tingnan natin. Ano? Hindi, isa lang kakanta.